Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Senator Bato ay willing daw na magpaputol ng liig kung mapapatunayan ni Las Cañas na meron pong natama ang kanyang mga paratang kay BP Sara na si BP Sara daw po yung pasimuno ng tukhang sa Davao City nung siya ay mayor. Actually, matagal na po yan si Las Cañas. Hindi maganda yung sinabi na isa. Hanggang ngayon ba naniniwala ka kay Las Cañas? Hindi po ako naniniwala. Ang problema, maski po yung mga reporter natin hindi naman naniniwala, hindi po nila tinatalakay. Ngayon po, pinag-uusapan na po rin nila si Las Cañas, no? Sabi ko nga, putya, ibang klase talaga itong mga reporter natin. Basta makasiraan ng mga Duterte. Papatulan at papatulan po nila, no? Okay. Wala tayo sanang pakialam dyan kay Las Cañas. Ito pong interview kay Bato ni Senator Bato ng mga news ng mga media po, no? Parang ambush interview po yun. Sabi po si Las Cañas, ayon po kay Bato, ang dami na pong sinabi niyan sa Senate hearing pa lang nung panahon na presidente pa lang po si De Lima. Hindi na po napagkakatiwalaan si Las Cañas. Yan po yung katotohanan. Hanggang ngayon, etong mga media natin, no, patuloy pa rin po nilang binibigyan ng bigat yung bawat sinasabi. Actually, wala pong pumapansin kay Las Cañas eh. Ito pong sinasabi niya ngayon sa ICC, iyon sa mga reklamo niya kay PRRD, wala pong pumapansin. Pero nung nagsalita po si Las Cañas na dinadamay niya si Inday Sara Duterte, bigla po naging topic ng media. Lahat po ng ikasisira ni Sara Duterte, kakagatin po ng media kahit wala pong basehan eh. Yun po ang nakakatakot eh. Di ba? Si Las Cañas po, sabi nga ni Senator Bato, putya, wala namang akusasyon si BP Sara before. Ano yan, pabago-bago? Matagal na pong mayor si Sara Duterte. Nung mayor siya, vice mayor, hindi po siya kasama sa tukhang. Hindi po siya kasama na mastermind ng tukhang. Ngayon, siya na po ang mastermind ng tukhang sa Davao City. Alam po ni Bato yan, ni Senator Bato, dahil taga dyan po siya at sila po yung sa tukhang talaga. Kaya sabi niya nga, papaputol siya ng liig kung may involvement po si Sara Duterte. Yun po yung problema ng media. Basta anti-Sara Duterte. Pang ilang niya na po yan. Serye po yan eh. Yung mga naunang serye, hindi po nila pinapansin si Las Cañas. Pero nung sinabi ni Las Cañas na involved si Sara Duterte, biglang bida na sa kanila si Las Cañas. Kaya yun po yung hamon ni Senator Bato. No? Patunayan niya yan. Pag napatunayan niya, magpapaputol ng ulo o ng liig. Bilang patunay po sa sinasabi natin, napilitan na po magsalita itong si dating Senador Ping Lacson tungkol po rito kay Las Cañas. Pakinggan po natin si dating Senador Lacson. May sinabi po siya tungkol dito kay Las Cañas. Without any corroborating witness or physical evidence to support his testimony, Arturo Las Cañas, a flip-flopping witness during our Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs public hearings, cannot withstand the standards of a fair trial. Yan po ang sinabi, no? Ito daw po ay pabali-baliktad, no? Wala pong nagko-corroborate ng kanyang mga sinasabi. Walang ibang witness, wala rin pinapakitang physical evidence. Ito po mula po sa isang dating PNP chief na naging senador, si Senator Ping Lacson, no? Hindi raw po mapagkakatiwalaan bilang witness itong si Las Cañas. Kaya dapat itong media, no, sa totoo lang, dapat hindi niyo na pinapatulan yung mga ganyang uri ng witness laban sa mga Duterte. Alam niyo naman na sinisiraan lang yung mga Duterte, patol pa rin kayo ng patol. Yun ang problema natin dito sa ating media talaga eh, no? In short, walang resibo, wala po talagang hindi po katiwa-tiwala. Lumabas na rin nga po yung video ng
sinabi nila na pinatay daw nila, no? Sabi nito nila Cañas, yung dance instructor. Nagsalita po siya na hindi po totoong ako ay namatay, pinatay. Ito po, buhay na buhay siya. Hindi na po ako nagtataka sa media, pero sana naman, no? Ayus-ayusin nyo. Kaya wala na naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, bakit mas pinagtitiwalaan pa yung mga vlogger yan? Kasi ganyan. Binabalita nyo pa rin yung mga taong ganyan. Walang mga kredibilidad. Patay na si Mato Bato. Okay. Punta po tayo dito sa iba pang balita. Ito po, kasama pala sa, hindi ko kasi alam talaga laman, pasensya na. Sabi ko nga, napakalaking pag-aaksaya. No? Napakalaking pag-aaksaya ng Bagong Pilipinas Rally. Kasi wala po akong makita na bakit kagagastos na mahigit 20 million pesos para sa isang rally na wala naman pong katotoran. Di ba? Ano po yung katotoran nun? Maliban na lang kung gusto mong ipakita na mas marami yung a-attend sa Quirino Grandstand kaysa dito sa Davao. Pero nalagpasan na po yan. Una, sa mga nanood, pareho, Rappler, tsaka tong Rappler na lang din. Milyon po nanood doon kay Tatay Digong sa Rappler. Dito po, Rappler pa yan. Mas marami pong nanood, no, ng rally na sa Davao kaysa po dyan sa Quirino Grandstand. Ibig sabihin, mas may dating po. Pero tinitiyak ko na hindi po gumastos ng 29 million tong mga taga Davao para mag-conduct ng rally na yan. Tapos eto, putya, biruin mo, yung rental of tech equipment alone. Yung tech equipment para sa sound system, sa mga lightings, 15.9 million na. Isa pala sa sinasabi dyan sa Bagong Pilipinas ay bawal magwaldas. Opo, kaya ko po ito nasabi dahil ayaw ko kay PBBM. Tama naman kayo dun. Wala naman tayong tanggi. Dito po, no? Dito po sa channel na to. Sa totoo lang po tayo. Yung titira mo sa akin. Kaya ako nasabi yan dahil ayaw ko kay BBM. Tama kayo. Ano pa? Alam nga naman tanggihan ko yan. Totoo naman. Ayaw ko talaga . Diba? Pero sa totoo lang po, bilang pinuno, no, wala na pong hihigit sa paglilingkod. Pag naglingkod ka sa mamamayan, mamahalin ka, hindi, wala pong katumbas yan ng kahit na anong rallying kahapot-takot. Huwag niyo sabihin hindi hinakot yung mga yan. Dati po akong government employee. No? Alam ko po yan. Kahit wala pong bayad. Pag inisyuhan po kayo ng, o kayo, pumunta kayo doon. Kasi taga Bulacan ako . Lagi po sa amin may Bulacan Day. Lagi may Malolos Congress, may birthday ni Marcelo del Pilar, birthday ni Glass of Lips. Sineselebrate po sa Bulacan lahat yan . Pupuntahin kami sa Malolos. Kaya sanay po ako dyan. Kala niyo po ba na hindi totoo yung hakot-hakot? Kahakot-hakot po yan. Bakit mo naman ako patitigilin, Norberto De Jesus? Tumigil na daw ako. Trabaho ko po ito . Okay, ulitin ko po . Sa lahat po ng ayaw ng mga sinasabi ko, million po ang YouTube channel, million din po ang TikTok channel, at million din po ang Facebook page. Kung ayaw nyo po nung sinasabi ng huwag po kayo magtiyaga, lipat agad. Pero hulaan ko kung bakit kayo nagtsatsaga dito. Wala kayong mahita dun sa wala kayong mahita dun sa pinanonood nyo, no? Bugok ba? Bugok ba yung mga vlogger nyo? Kaya kayo nagtsatsaga dito. Huwag nyo akong pagtsagaan. Pinapahalataan nyo na bugok yung vlogger na sinusuportahan nyo . Di ba? Wala po. Kung kayo po wala nahihita sa akin, labas agad. Okay, punta na po tayo dito sa ibang balita. Kaya, bawal ang waldas sa Pilipinas, sabi ng Bagoong Pilipinas. Yung rally nyo mismo ang pagwawaldas, malinaw na pagwawaldas. Isa-isahin po natin itong mga balita na. Okay, ito po, ganito po kabugok tong mga natutuwa sa ICC laban kay Pangulong Duterte. Ito po sabi . Tuwan-tuwa sila and now the end is near, sabi. No? Dahil merong balita rito, arrest warrant versus Duterte out soon. Isa pa, ito po ang bago ngayon . ICC can issue arrest warrant enforcement another matter, sabi ni Solgen. Okay, Solgen Guevara.
alam niyo po mahina po umintindi yung mga anti-Duterte, no? Alam niyo po kung bakit? Kung bakit po sila mahina umintindi. Teka muna, ilapit ko nga itong mga taga-TikTok. Baka mahina yung sounds ko, wala kasing mic eh. Okay, sabi po ni tuwan-tuwa po sila dahil sinabi raw ni Minandro Guevara, soldier ng Pilipinas, na pwedeng mag-issue ang ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte at sa lahat ng mga inakusahan. Okay, pwede po talaga, no? Tapos nagdidiwang na sila, yay, the end is near. Mga bobo kami, tuwan-tuwa na kami dahil magkakaroon na ng warrant of arrest si Pangulong Duterte. Pwede po ba magkaroon ng warrant of arrest? Pwede. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.